Abiso naman sa mga commuter, tuloy ang tigil pasada ng ilang tsuper simula po sa Lunes. Hindi lalahok ang ilang grupo pero magkakasarin ng strike. Kundi raw titigil ang pangingikil ng ilang traffic enforcer, pati mga lokal na opisyal. Nakatutok si Maki Pulido. Isa kang ama ng transport. At sasama-samang operator. Hati ang transport group sa issue ng phase-out ng mga traditional jeepney. Ang grupong Manibela magkakasa ng nationwide transport strike simula sa Lunes dahil nalalapit na ang December 31 deadline ng Provisional Authority para sa mga unconsolidated jeep. After 6 months, 9 months, 12 months, kailangan na naming mag-avail ng mga modernized unit. So kung hindi kami mag-a-avail nito, araw-araw meron po kaming multang 5,000 pesos. Nasa 600 ruta raw sa Metro Manila ang maapektuhan at 1,000 jeep pati na taxi at UV Express ang paparada bilang kilos protesta sa LTFRB hanggang Malacanang. Dahil wala naman na raw mawawala sa kanila, hindi titigil ang tigil pasada hanggat suspindihin ang PUV modernization program. Panakot sa amin, hindi na kami i-renew. So, ano pang gagawin namin? Pero ang ibang transport groups na napapabilang sa tinatawag na Magnificent Seven ayaw sa ipinaglalaban sa tigil pasada sa Lunes. Wala pong phased out ng jeepney. Magkakaroon lamang po ito ng paghihigpit sa LTO, yung dadaan sila ng motor vehicle inspection service. Kung ang mga jeepney na ito na traditional ay roadworthy pa. Pero nagbabanta rin silang magtitigil pasada sa 5 syudad sa Metro Manila. Kaugnay naman sa talamak daw ang pangingikil ng ilang mga taga-LGU at city traffic enforcer, pati mga opisyal ng barangay. Yung mga butaw ng mga jeep sa mga terminal ay pinabubulabog ni kumatakbong kapitan pag hindi mo ibigay yung mga butaw sa kanya dahil kailangan daw nila ang pera ngayong eleksyon. 200 to 300 pesos kada araw daw ang nawawala sa kinikita ng mga tsuper dahil sa korupsyon. Pag hindi namin ginawa yun, sisiguraduhin ko po sa inyo, impound na po kami. Kahit walang violation, impound pa rin kami. Sinubukan na raw nila itong iparating sa DILG pero Hindi naman kami in-entertain. 3 sulat na kami kay Secretary Benhar Abalos. Hindi po kami sinagot ni kahit isa. paglilinaw ni Secretary Abalos, walang nakarating sa kanyang mga sulat. Hindi ko po alam ito. Maski bukas ng gabi, mag-usap tayo. Maski linggo ng umaga, aksyonan natin ang problema po ninyo. Tutulungan ko po kayo. Ayon naman sa media affairs ng LTFRB, wala pa raw instruction ng DOTR sa LTFRB board kaugnay ng modernization program. Sa issue naman ng di umano'y korupsyon sa LTFRB, patuloy naming hinihinga ng pahayag si LTFRB Chair Teofilo Guadis pero hindi pa siya tumutugon hanggang ngayon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.